Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is October 2, 2025. Time check po tayo, 10:03 in the evening. 10:03 in the evening. So, nandito na naman po tayong muli, isa na namang video recording upang mapag-aralan natin ang salita ng Diyos, ang scriptures, kung saan nariyan ang mga turo't buhay ng ating Panginoong Heso Kristo. So, tulad ng dati, bago po tayo magsimula, tuluyang magsimula, ay inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay na po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, the soul of Christ, sanctify us. Body of Christ, save us. Blood of Christ, inebriate us. Water from the side of Christ, wash us. Passion of Christ, strengthen us. O good Lord Jesus, hear us. Within your wounds, shelter us. Permit us not to be separated from you, from the evil one. Protect us at the hour of our death. Call us and bid us to come to you, that we may praise you with all your saints forever and ever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. So, magsisimula na po tayo. Ang gagawin po natin ngayon, for the first time, babasahin ko ang Ebanghelyo para sa araw na ito, October, October 2, at ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas, October 3. So, babasahin ko sa inyo ang Gospel for today, October 3, at ang Gospel for tomorrow, October 3. Dalawa. For the first time, gagawin natin. At may isa tayong problema. Naiwan ko ang keyboard ng aking computer sa school. So, hindi ako tuluyang nakagawa ng buong notes dito sa sharing na ito. So, mangyari, anything goes. Kung magkamali, nagkamali, at pakiusap ko sa inyo na ako'y maaari niyong bigyan ng notice kung ano man ang aking magiging pagkakamali. Bahala na po kayo, okay, kung ako'y magkakamali. But as much as possible, I will try to be what? Truthful, honest, and sticking to the truth. Okay, tumutunog ang cellphone. Wait lang po. Papatayin ko. Pare, patay na ang aking cellphone para wala na tayong abala. Okay? So, magandang gabi po sa inyong lahat. Katulad nga ng sabi ko, dalawang ebanghelyo ang ating biglaang pag-aaralan para sa gabing ito, October 2, 2025. Unahin ko pong basahin sa inyo ang Gospel for today, October 2. Wait lang po, i-share screen ako sa inyo para maipakita ang Gospel for today. Okay, share screen po ako. Napakita ko po. Wait lang po, wait lang po, wait lang po, wait lang po, wait lang po. Okay, so, eto. Okay, check tayo kung tama. October 2, Matthew. Tama po yan. And so this is the gospel for today, taken from the book of Matthew, chapter 18, verse 1 to 5, comma, verse 10. Okay, may talon. Okay, nawala yung verse 6, 7, at 8. Again, the gospel for today is taken from the book of Matthew,
in chapter 18, verse 1 to 5, verse 10. A proclamation of the Holy Gospel of Christ according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At this time, the disciples came to Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" And so he called the little child to him, whom he set among them. Then he said, "In truth, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. And so, the one who makes himself as little as this child is the greatest in the kingdom of heaven. Anyone who welcomes one little child like this in my name welcomes me. And see that you never despise any of these little ones, for I tell you that our angels in heaven are continually in the presence of my Father in heaven. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. And so, yan na po yan. And so, stop share po muna ako para makabalik sa inyo. Okay, yan po ang Ebanghelyo para sa kasalukuyan, October 2, Thursday, taken from the book of Saint Matthew, chapter 18, verse 1 to 5, verse 10. So, ang Ebanghelyo pong iyan ay isa sa mga pagsasabi ni Jesus, pagtuturo ni Jesus tungkol sa kadakilaan ng isang sinuman na sa kaharian ng langit. Nagsimula siya sa tanong na, sino ang pinakadakila? Who is the greatest in the kingdom of heaven? Yun ang tanong niya. At pagkatapos, ang kanyang paliwanag habang ang isang bata ay kanyang kinuha sa ibang paglalarawan katulad ng mga konting pagsasadula. Sa tagpong ito, kinuha niya ang isang bata at iniupo iniupo sa kanyang bisig. I mean, sa kanyang lap. Okay? Sa kanyang kandungan. At sinabi niya, eto nga, I assure you that unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. So, ay biglang sabihin sa akin yan, para sa akin yan, okay? Sa aking pagtingin, ah, ang bata kasi, ang bata kasi talaga akong bata, inosente, okay? Ang bata ay isang inosente. Wala pa siyang masyadong karanasan sa buhay at wala siyang what, dahil wala pa siyang masyadong maraming karanasan sa buhay, kung minsan, lalo na sa panahon kung saan ang edad niya, hindi pa talaga bukas o malinaw sa kanya ang kanyang moral conscience. Okay? Moral conscience. Wala pa siya dun sa what, isang 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 absolute grasp. Okay? Isang absolute grasp. Ano ba yung grasp? Yung hawak. Okay? Ibig ko lang sabihin, even without the word absolute. Ibig ko lang sabihin, hindi pa talaga buong buo sa kanya ang isang moral conscience. Halimbawa, para may paliwanag kung magulo. Halimbawa, yung batang 3 years old. Yung batang 3 years old. Halimbawa, meron ka sa bahay, batang 3 years old. Can be your apo or your child, 3 years old. Tapos ikaw, magsa-cellphone ka. Pagkatapos, itong
Batang 3 years old na to, ang ginawa niya, kinuha niya yung cellphone mo, bigla. Tapos bigla niya binagsak sa sahig. Nabasag yung cellphone. Ano ngayon yan? Inosente yung batang yan. He's only 3 years old. Wala pa siyang ganap na moral conscience sa kanyang ginawa. Di niya pa talaga napangahawakan. Ayun, grasp kung ano ang mali at tama. Okay? Magagalit ka ba ng todo sa isang batang inosente pa ay hindi pa talaga naunawaan ng ganap? Wala pang kabuang reason o ganap na katwiran o reason na sa kanyang ginawa. Hindi niya pa talaga ganap na alam kung anong ginagawa niya, mabuti o tama. Okay? Innocence yan ng isang bata. Ang sabi ni Jesus, kung hindi kayo katulad ng isang maliit na bata, you cannot enter the kingdom of heaven. So number one, ang bata ay may innocence. And maaari, and that is what makes a child greatest in the kingdom of heaven. Tignan naman natin. Sa parehong sitwasyon, okay, magkapatid kayo. Okay, halimbawa, mga young adult na kayo, over 18, nag-away kayo. Ang sa away nyo, biglang kinuha ng isa, yung cellphone ng isa. Ganon din, binagsak sa side. Basag. Okay, 18 and above. Now, tell me, with the same situation, ano ang malaking pagkakamali? Yung batang inosente na ginawa yon o ang isang above 18, sinasabi na sa age of reason, okay, nasa edad na ng katwiran, bukas na ang kanyang moral conscience, alam niya na ang tama at mali. Parehong sitwasyon, yung isa kinumit ng isang inosenteng bata, samantalang isang sitwasyon kinumit ng isang nasa age of reason. Tignan natin, timbangin natin ang bigat ng kasalanan. Yung bata, inosente yun. Ano so pwede? Okay? That is an exempting circumstance. Excuse na nangyari. Na-excuse siya sa kanyang ginawa because inosente siya. Hindi pa talaga niya alam. Hindi pa tuluyang bukas ang kanyang moral conscience. Nandun yung aspeto ng innocence. And maaari, sa aking pananaw, this is also one of the reason what makes a little child greatest in the kingdom of heaven. Yaman sinabing magpaka-childish tayo. Okay, sinasabi din naman na pag nakarating tayo sa tamang edad o panahon, ewan na natin ang pagiging childish na parang ginagawa natin, hindi pa natin alam kung tama o mali. Yun. Nung bata ako, ganito ako mag-isip. Sinasabi ni Saint Paul, now that I am not a child anymore, ganito na ngayon. Sinasabi ni Saint Paul sa kanyang mga sulat, sa mga iglesia. Sinasabi ni Saint Paul yon. Nung ako'y bata, ganito ako mag-isip, ganito ako magsalita. I speak like a child. Pero pagkatapos ng aking panahon ng kabataan, iniwan ko na ang mga bagay na childish. Ibig sabihin na ating mga ginagawa should be governed by reason and faith. Sabi ni Saint Thomas Aquinas, faith and reason, tugma, ginagamit sa isa't isa. Kung puro faith without reason, tignan nyo, nasa kong estudyante nagsabi, nasa Biblia po na maging submissive ako sa aking asawa. Ang sagot ko, that is debatable. Mapagtatalunan yan. Mapagtatalunan yan. Sinasabi ng Biblia
ng asawang babae maging submissive sa kanyang asawang lalaki, that is debatable. Because based by reason, hand in hand with our faith, paano kung ang asawa mo hindi naman namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? So ano again? Magiging submissive ka pa rin sa kanya, susunod ka pa rin sa kanya, kahit ang mga ginagawa at sinasabi niya na ay mali. So mangyari, that is blind obedience. Okay? That is blind obedience. Blind obedience. Sunod ka ng sunod kahit mali. So where is your reason? Hand in hand with your faith. So the reason will tell you, exempted ka na dyan. Excuse ka na dyan. Exempting circumstance na yan. Hindi ka na, hindi ka na dapat sumunod ka. Sabihin ng asawa mo, masyado ka nang inaabuso ng asawa mo. Sasabihin mo, sinabi kasi ng Biblia, be submissive to your husband. Hindi tayo tinuturuan ganyan para sa ating pananampalataya. Ang turo ng ating pananampalataya, katulad ni Saint Thomas Aquinas, sa kanyang Summa Theologia, okay, na ang katwiran at ang pananampalataya ay katulad ng dalawang mata. Yung isang mata is looking at something like faith, and the other mata is your reason, faith and reason. Summa Theologia, St. Thomas Aquinas, and both of which is given as something divine. Ipinagkakaloob yan sa atin ng Diyos. Pareho yan, kalooban ng Diyos sa atin. Hindi tayo maging sunod-sunuran na parang bulag. Gamitin rin natin ang ating katwiran. Katulad ng, idikit din natin yan, i-connect din natin yan sa katarungan, ang katwiran, katarungan. Hindi ba? Yung mag-asawa, sorry, nagkamali ako. Ayan, nagkamali na tayo. Katulad ng mag-ama, attorney season, meron silang isang palabas sa television. Pag ako nanonood nun noon, pangarap kong maging lawyer, di ba? Sabi niya, pag may katwiran, sabi ng kanilang series, kapag may katwiran, paglaban mo, ibig sabihin, katwiran at katarungan, dugtong magkakonek sa isa't isa. And the same thing, dugtong ang pananampalataya, the reason, dugtong ang reason, sa katarungan. Okay. Kung minsan may mga batas, pero batas na legal. Pero hindi naman talaga, what? Hindi naman talaga moral. Di ba? Hindi pwedeng lahat ng ayun na, andyan ang batas. Pero ang question, ang batas ba na yan naaayon sa tama at mabuti, sa moralidad at spiritualidad? Katulad ng, katulad ng, laban na laban talaga ako dyan. Sa batas ng Diyos, huwag kang papatay. Tapos ang dami-dami sa ating mga mambabatas, nag-iisip na gumawa ng batas na ibalik ang death penalty. Kahit ikaw sa sarili mo, hindi mo pwedeng isang malaking kasalanan na kahit ikaw sa sarili mo, magpakamatay ka. Bakit? Sarili mo na yun, ya. Sarili mo na yun. Sarili mo na yun. Pero kasalanan pa rin yun. Kasi ang nagbigay sa iyo ng buhay ay Diyos. At ang sino mang may karapatan kumuha ng buhay ay ang Diyos. Siya ang lumikha ng buhay. Kaya sa punot dulo, Diyos pa rin ang may talagang karapatan sa buhay ng bawat tao. At kahit ikaw sa sarili mong buhay, hindi mo yan dapat tapusin.
Kaya yung mga suicide, mag-isip-isip po tayo. Mahirap ang buhay, given na yan. Pero kung tayo may Diyos na magpapatatag sa atin, hindi ba sa yan papasok sa isip natin para matapos na lang ang lahat? Tapusin na lang natin ang buhay? And so ano? And so ano? Palakasin natin ang ating sarili, ang ating damdamin, ang ating loob, ang ating isip, na hindi basta-basta manghina sa buhay. Given na ang buhay ay mahirap, pero hanggat may Diyos ka, naniniwala ka na ang Diyos na ito, palalakasin ka sa iyong buhay, gaano man kahirap, gaano man karami ang struggles and sufferings, God will still be with you. You only need to ask. Kailangan mo lang humingi ng tulong. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Yun ang sabi ng Panginoon. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kung nanghihina ka sa dami ng hirap ng buhay, kumatok ka sa Kanya. Humiling ka sa Kanya ng kalakasan. Andito pa lang tayo. Andito pa lang po tayo sa October 2, Thursday, Gospel. Sa dulo ng Ebanghelyong ito ay tungkol sa huwag niyong saktan o ipahamak ang sino man sa maliliit na bata sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel, their angels in heaven, continually see the face of my heavenly Father. Ayan, ayan. Ang dami kong guilty area sa bagay na yan. Matagal na po akong teacher, marami na akong pagkakamali, marami na akong nagawang kasalbahihan, pero bagamat salbahay ako, eh, hindi din naman ako naging ganun kasama. I may not be a good teacher, but I am not a so bad teacher after all. Bawat tao may ganyan, may butit sama. Ngayon, maraming kasalanan ng kuminsan talagang we regret about pinagsisisihan natin, ikinukumpisal natin. My life is, my life as a teacher is not a perfect life. As a teacher, dami ko rin naging pagkukulang, ang dami ko rin naging pagkakamali. Mabuti na lang, marami ang umintindi. Marami ang nakaintindi. At malaking pasalamat ko talaga dyan na maraming umunawa, maraming umintindi. Okay? At hanggang ngayon, ganyan pa rin ang natutunan ko talaga. Bata yan eh. Bata yan eh. Nagkakamali talaga yan. Nagkamali. Bata yan eh. Tayo ang matatanda eh, nagkakamali. Mga bata pa kaya. Mga bata pa kaya ang hindi magkakamali. Matatanda nga, nagkakamali. Mga titulado, nagkakamali. Mga edukado, nagkakamali. Itataas ang pinag-aralan, nagkakamali. Mga professional, nagkakamali. Only to say, lawakan natin ang ating pangunawa sa mga bata. Again, sinasabi ko sa inyo, hindi po ako naging perpektong guro sa mahabang panahon ko ng buhay ko bilang guro. Marami din akong regrets, marami akong pinagsisisihan, pero marami din talaga akong, sa kabila ng maraming pagsisisi na yan, patuloy akong gumagawa ng paraan na makapagbayad puri sa maraming pagkakamali kong nagawa. Okay, maraming pagkakamaling nagawa. Eh, hindi ko sasabihin sa inyo with all honesty na mabait ako, mabuti ako. Why should I? Why should I do that?
Or should I do that? Na knowing sa aking sarili, hindi naman talaga. Marami talaga akong madilim na nakaraan. Lagi ko yung sinasabi. Bawat sa atin, bawat isa sa atin, marami tayong nagawang kasalanan. At walang taong talagang, wala talagang kasalanan. Lahat ay makasalanan. Given yan. Ang sino mang tao nagsasabi na wala siyang kasalanan, okay? Siya ay sinungaling. Wala sa kanya ang Diyos. Siya ay sinungaling. Wala sa kanya ang Diyos. At wala sa kanya ang katotohanan. So why should I? Bakit ko sasabihin? Why should I? With all honesty, bakit ko sasabihin? Oo, magsalanan ako. Marami akong pagkakamali. Salbaya ko. But I am not so bad either. Sana unawain niyo kami sa puntong yan. Kung paano ako gusto ko rin kayong unawain sa ganyan. Hindi kayo mga perpekto. And so do I. So kung hindi tayo perpekto sa isa't isa, ano ang gagawin natin? Ano ang dapat natin gawin? Mag-unawaan tayo, mag-intindihan tayo, magpatawaran tayo. Ang pagkakamali at pagkakamali ay darating. Pero kung ang mangyayari, kung sa bawat pagkakamali, magsisisihan na lang tayo na magsisisihan, accusing one another of this madidilim na nakaraan, yan ay gawain ng masama. Ang isa pang tawag kay Satanas ay accuser. Satan will accuse you of everything na nagawa mong mali. Kahit ang mga mali na pinagsisisihan mo na. Accuser nga siya eh. So kung tayo sa isa't isa, sasabihin ko sa'yo, ililitanya ko sa'yo ang mali mo. I will accuse you. Ililitanya ko sa'yo ang iyong mga mali, ang iyong mga kasalanan, ang iyong mga pagkukulang. Pagkatapos, ikaw naman, ililitanya mo sa akin ang aking mga pagkakamali, ang aking madidilim na nakaraan, ililitanya mo sa akin. Saan tayo matatapos? Magsusumbatan tayo na magsusumbatan. Ganun na lang lagi. Ganun na lang lagi. Or will accuse one another. So, ano nangyari? Parang nagiging bahagi tayo ng gawain ng masama. The accuser. Eh, ano naman ang Diyos? Yung Holy Spirit. Di ba? Kung sa Satanas, kinikilalang ama ng kasinungalingan, at siya yung accuser, ano naman ang Diyos? Advocate. Okay, advocate. Tagapagtanggol. Kahit akusahan ka ni Satanas, wala talaga, salbahay ka. Masama kang tao. Kaya ito mga kasalanan mo, ililitan niya ko sa iyo. I will accuse you of this ng mga kasalanan at madilim mong nakaraan. Ililitan niya ko sa iyo. Pero ang Diyos, kahit akusahan ka ng akusahan, ilitan niya sa iyo ang mga kasalanan, wala ka na. Sama ka talagang tao. Salbay ka talaga. Wala ka ng pag-asa ng pagbabago. Wala ka ng pag-asa ng pagbabago. Masama kang tao. Kasi lilitan niya mga kasalanan mo sa nakaraan. Pero ikaw, alam mo, pinagsisihan mo na yon. Hiningi mo na ng tawad. Ano na mangyari? Wala nang bearing yon. Wala nang silbi. Wala nang timbang. Because alam mo sa iyong sarili, pinagsisihan mo na yon, inihingi mo na ng tawad sa Diyos, sa ating mga Katoliko, na ikumpisal na natin sa pari.
Nasabi ko na ang kapangyarihang ibinigay sa mga pari ay sakramento ng kumpisal. So kapag ang dami pa rin nagsasabi sa iyo ng iyong mga kasalanan, inaakusahan ka ng mga kasalanan mo sa nakaraan. Pero ikaw, deep in yourself, alam mo at alam ng Diyos, inihingi mo na yan ng tawad sa Kanya. Pumasok ka na dun sa sakramento ng kumpisal. So therefore, wala na yung bigat, wala na yung bearing. Kahit akusahan ka niyan, ang Diyos, the Holy Spirit, will serve as an advocate, tagapagtanggol mo. No, 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 no. Palalakasin ka niyan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, at siya magtatanggol sa iyo sa mga accusation na yan. This is my child. Na-absorb na, na-absorb ko na ang mga kasalanan ng taong ito. Pinatawad ko na siya. Okay? The one true God, great and powerful Master, the just God, absolved me of my sins. Wala nang bearing, wala nang bigat. Yung mga akusasyon at paratang mo, kahit sabihin natin yan ay naging totoo. Sige, tanggap, totoo yan sa aking nakaraan. Sige, tanggap. Pero kapag inihingi ko na yan ng tawad, pinagsisihan ko na yan, at gumawa na ako ng mga bagay bilang pagbabayad puri sa mga yan, wala na yung bearing, wala na yung bigat sa akin. Ibig sabihin, hindi na ako talaga magpapaka-apektado dyan sa anumang accusation mo dahil yan nga ang gawain mo, the accuser. Samantalang ang Diyos is the one who advocates sa akin. Siyang nagtatanggol sa akin. So we see, malinaw po ba yan? So again, babalik tayo dyan. Tanggapin niyo yan o hindi niyo tanggapin, iyan ay isang katotohanan na sa truth. Okay? And so, the Holy Guardian Angels, pinagdiriwang ngayon, October 2, the Holy Guardian Angels, pag-alaala sa mga banal na tagapagbantay na anghel. Ilang ulit sa buhay ko, ilang ulit talaga, halos talaga, sigurado yun, patay na sana ako. But because of these angels, ministering spirits yan eh. Ministering, naintindihan ba natin yung ministering? Nagmi-minister, gumagawa, tumutulong okay, sa pagsamba sa Diyos. Ministering spirits, they are spirits. Pero alam mo, isang bahagi ng Biblia ang sabi, may mga tao na naka-encounter ng mga anghel without knowing na na-encounter na pala nila ay anghel. Hindi ko lang matandaan kung saang aklat, kung saang kabanata, kung saang talata. Pero nasa Biblia yan. Maraming tao ang nakaharap, naka-encounter ng anghel without knowing anghel sila. Si Abraham, may dumadating si Abraham ba yun? Abraham ba yun? Yung dumating, nakita niya sa malayo, alam niya, and these are ministers of God. Padating sila, alam niya, these are ministers of God, angels, or what? God Himself. Kasi tatlo eh. And then, pinagandaan niya ng pagkain. Maghintay po kayo dito, paglalabasan ko kayo ng pagkain at inumin. Sabi, gugunawin, gugunawin. Eto, Sodom at Gomorrah.
Nakipag-bargain siya. Okay? Nakipag-bargain siya. Huwag po, pababa ng pababa ang bilang. Sige, hindi gugunawin. Bargain. Mataas na bilang sa simula, pababa ng pababa. Sige, 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 sige. Mukhang nananalo si Abraham sa bargaining. Sige, pagdating dyan, di namin gugunawin. Nangyari. Pagdating dun sa city, mababa pa rin dun sa bargaining number. So, dun ako Ninibe, sorry, Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. Mababa pa rin dun sa bilang nung napagkasundo ang agreement. Sodom at Gomorrah, gunaw. Kaya agreement nila sa ganitong bilang ng tao, pag nakakita kami ng mga taong nasa loob ng ganitong bilang, sige, hindi namin gugunawin. Pero mababa pa sa usapan, sa napag-usapan, kapag wala kami nakita, tuloy, tuloy ang plano, tuloy ang misyon, gunaw ang Sodom at Gomorrah. Walang inabot na ganung bilang. Di gunaw, ministering spirits. Okay? Ministering spirits, makapangyarihan, encountered by Abraham. Sana hindi ako nagkamali si Abraham. Isipin ko mabuti. I think tama ako si Abraham. Tapos yung nasa Sodom at Gomorrah, si Lot, diba, at ang kanyang pamilya. Ano yun? Hmm, mm-mm. So, meron talagang ganun. Mga taong naka-encounter ng angels without knowing they are angels. Meron talagang ganun. So, again, katulad yan, the Holy Guardian Angels, sinabi ko na, may isang pangyayari sa buhay ko na talagang hindi mawala sa isip ko eh. Pinabili ako ng kuya ko ng mantika sa tindahan. Bili ka ng mantika sa tindahan. Ang ginamit ko, bisikleta niya. Maliit pa ako eh. Yung bisikleta niya, malaking bisikleta. Racer yun eh. Racer na bisikleta yun eh. Yung bisikletang ginagamit sa pangkarera, di ba? Racer. Sinakyan ko yung racer ng kuya ko. Bisikleta. Dala ko yung bote ng mantika. Nakaipit sa kaliwa kong kamay. Nakahawak ako sa manibela ng bisikleta. So, pupunta ako sa tindahan. Dinadrive ko yung malaking bisikleta. Maliit ako. So, hindi ko talaga abot ang kalsada. Kaya ang ginagawa ko, kapag yun ang gamit kong bisikleta, tinatabi ko yun sa gutter ng kalsada at ibabagsak ko yung balanse papunta dun sa bangketa. Anong nangyari? Hindi ko naabot yung bangketa ng paa ko at yung timbang ng katawan ko, hindi ko na itimbang para bumagsak dun sa bangketa. Alam nyo nangyari? Natumba ako papunta sa kalsada, hindi papunta sa bangketa. Nung matumba ako sa kalsada, hindi ako natumba doon sa bangketa, yung balanse ko. So, hindi ko naabot ang bangketa. Natumba ako doon sa kalsada. Maliit ako eh. Malaki yung bisikleta. Tumba talaga ako. Eto na. Pababa. Okay, pababa. Burol yun eh. Okay, to tell you, I'm telling you the truth. You can visit the place. Gulod Malaya. Yung galing ng Timberland na pababa. Gulod Malaya. Yung dating Vista Hermosa. Yung Barangay Zone 16 na ngayon naging Barangay Gulod Malaya. Yan yung lugar na yan. Paburol yan. Isang uri ng bundok na mababa. Burol. Eto na, nung tumba ako sa kalsada, eto malaking
truck ng bato. Truck ng bato. Tinatawag na truck ng bato. Ang karga nun, mga bato. Ngayon, so, it's a 10-wheeler. Hindi ko na ma-remember. Basta iyon, malaking truck yun. Truck ng bato. Pag tumba ko dun sa kalsada, ito ang truck ng bato, pababa. Ramdam ko sa buhok yung gulong ng malaking truck. Gumulong sa ulo ko, the please sa ulo ko, yung malaking gulong ng truck. Di ako nasagasaan ng truck. Kung nasagasaan ako ng truck, durog ang ulo ko. At kung nadurog ang ulo ko, di, wala na tayong ngayon dito. Hindi na nangyayari ang bagay na ito. I think iniligtas ako ng aking anghel at binigyan niya ako ng isang karanasang di malilimutan. Karanasang ako'y kanyang iniingatan. At maaring dahil meron pa plano ang Diyos para sa buhay ko. Pero, pero, ayon sa tagpong yun, talagang nangyari yun, na nagulungan ako ng gulong ng truck ng bato na yun. Wala na ako ngayon dito at hindi na nangyayari ito ngayon. Di ba? Hindi ko talaga makalimutan. Ramdam ko eh. Ramdam ko yung tama ng gulong doon sa buhok ko. The please. Kung tumama yun sa akin. Drug ako. Drug ang ulo ko. At wala na ako ngayon dito. So, mari, kalooban pa rin ng Diyos yun. Kalooban pa rin ng Diyos yun. Binigyan ako ng isang karanasan sa buhay na nagsasabi, mari, may plano ang Diyos sa buhay ko. Meron pa ako mga bagay na dapat gawin para sa Kanya. Yan ang gospel natin for today, the Holy Guardian Angels. The Holy Guardian Angels. Nangyari din yan sa mga pamangkin ko. Isa kong pamangkin, muntik malunod. Malulunod na talaga. Pero may isang matanda, hinawakan siya sa ulo. Papasok na siya sa butas ng ilog. Meron doon sa ilog, may butas. Sumushoot yung tubig doon. Papasok na siya doon. Pagpasok niya doon, ano pa magagawa mo doon? Parang tunnel. Shoot na siya sa butas. But, isang tao na nagligtas doon sa pamangkin ko. Patay yun kung pumasok doon sa tunnel. Doon sa may wawa dam. Naligo sila doon. Kasama ang buong pamilya. Wala ako. Pero yun daw. Yun ang sabi nila nangyari. Muntik na talaga. Andun siya sa tubig. May butas dun. Sumushoot yung tubig. Pumapasok dun sa butas na yun. Papasok na siya dun. Ang ginawa ng matanda, sinabunutan siya. Inila siya sa ulo at naligtas siya. Again, babalik tayo dyan. Mga tao naka-encounter ng angels without knowing that they are angels. Nangyayari talaga yan. Nangyayari talaga yan. And you can relate that to your own life. May mga pagkakataon ba sa buhay mo na nailigtas ka sa isang tiyak na panganib at kamatayan na mai-relate mo sa presence of the Holy Guardian Angels And so again, the Gospel for October 2, Thursday is about ang kadakilaan ng mga bata, ang kanilang greatness, the greatest in the kingdom of heaven. Ang tanong ni Jesus, who is the greatest in the kingdom of heaven? And then Jesus called a little child. Kinuha niyang isang bata, pinaupo niya sa kanyang kandungan. Ganun ang nangyayari sa maraming pagpapakitang narrative nito. May iba pa nga sabi,
Nagtuturo si Jesus. Okay? And then, may mga batang lumalapit. Ang ginawa ng mga alagad, pinigilan yung mga bata. Ang sinasabi, parang lumalabas, panggulo, nuisance. Pinigilan ng mga disipulo yung mga lumalapit na bata kay Jesus. Okay? Na parang sa mga alagad, panggulo, nuisance, ang mga bata. Pero ang sabi ni Jesus, huwag niyo silang pigilan. Huwag niyo silang pigilan. Let them come to me. Okay? Because with these children, with these little children, nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Tignan niyo yun. Ngayon, pipigilan ba natin yan? Dami-daming bata, dami kong estudyante, naglilingkod sa simbahan, mga altar server. Dapat supportan natin sila. Tulungan natin sila kung may maitutulong tayo. Let us support them. Huwag natin silang pigilan. Huwag natin silang ituring. Kahit sabihin natin ang ating ginagawa, mahalagang bagay. Okay, mahalagang bagay. Panatilihin natin that they are not something like panggulo o nuisance. Okay, na simbahan ka, tutok ka, focus ka sa iyong pagdarasal, sa iyong pagsisimba, sa iyong participation sa mass. Tapos, may isang bata, nakita mo, for whatever reason, biglang nangailangan. I-excuse mo ba? Iyon, sabi mo, I'm sorry. Hindi ko matutulungan dahil at this particular moment, ako'y nagdarasal. At this particular moment, ang focus ko sa misa o simbahan. Okay, given yun. Maring mangyari yun. It happens to me some time ago also. Paano? Paano? Palalim tayo ng palalim, ha? Meron kaming, meron kaming Life in the Spirit seminar sa Charismatic. Papunta ako ng simbahan. Wala pa ako nung sasakyan. Motoro, four wheels. So, ang ginawa ko, karaniwan, parang makarating sa simbahan. Sumasakay ako ng jeep. Nakasabit ako sa jeep. Nakasabit pa talaga ako sa jeep. That was 2012. 2012. Tanda ako, 2012. Nakasakay ako sa jeep. Alam ko, meron akong pananda na taon kung bakit. Alam kong 2012. Kasi 2012 ako muli nag-active sa charismatic. Dati na akong galing sa charismatic. Pero nagkaroon ng gap sa aking life na umalis at lumayo ako sa charismatic movement. Eto na, nung bumalik ako, alam ko yung taon na yon, 2012. 2012. Nakasabit ako sa jeep, papunta ako sa simbahan. Nung papunta ako sa simbahan, eto na ang jeep, lumagpas na dyan sa area ng Boys Town. Balagtas, paakyat dito sa may Goya portion. And then, ano yung nangyari? Nananakbo yung jeep and then nakita ko may aksidente sa kalsada. Obilis yung jeep. Ewan ko. Parang tawag dun eh. Yung without being told, walang nagsasabi. Yung parang without being told, walang nagsasabi. Hindi na dapat sabihin. Automatic. Parang instinct. Parang instinct. Tumatakbo yung jeep. Nakasabit ako. Parang instinct. Without being told, bigla akong bumaba sa jeep. Nananakbo yung jeep. Bigla akong bumaba. Yung pagkakasabit ko, binitiwan ko. Tapos, ibinagsak ko pa ako sa kalsada. Alam ko naman paano gagawin.
Pagbagsak ng paa ko sa kalsada, sinabayan ko yung tinatawag na, ano ba yun sa science? Yung inertia. Sinabayan ko yung inertia. Pagbitaw ko sa sabitan, pagbagsak ng paa ko sa kalsada, sinabayan ko yung inertia. Yung force. Parang tumakbo ako. Okay, tumakbo ako pasabay dun sa tumatakbong jeep para hindi ako gumulong. Kasi pag tumalon ako, nakasabit ako dyan at hindi ako sumunod sa inertia, gugulong ako doon. Ang sinabayan ko, pagbitaw ko ng sabitan, pagbaba ko pagbitaw ko ng sabitan, sa sabitan ng jeep, binagsak ko pa ako sa lupa, sumunod ako sa inertia. Konting takbo para hindi ako gumulong. Kasi pag bumitiw ka doon, nakasabit ka sa jeep, binagsak mo ang paa mo sa kalsada, nanatili ka lang nakatayo, gulong ka doon. Disgrasya yun. Alam ko yun. So, pag bitaw ko, simulat sa puli, high school pa lang yung 16, 15, even grade 5 pa lang ako. I am, what, 11 years old, sumasabit na ako ng jeep. 11 years old, sumasabit na ako ng jeep. Graduate ako ng elementary, 1984. Biruin mo yun, 1983 pa lang, sumasabit na ako ng jeep. Tapos yung pangyayari, 2012, sumasabit pa rin ako ng jeep. Wala pa rin akong sasakyan, motor o kotse. Alam ko talaga yun. Eto na, pagbitaw ko, okay na. Di ako gumulong. Okay? Nothing happened to me. Ang aksidente dun sa kalsada, yung nakamotor. Talaga, ewan ko anong nangyari. Basta abutan ko, ang laki ng sugat sa paa. Ang laki ng sugat sa paa. Kaya sabi ko, ang ginawa, kailangan, para hindi tumagas ng todo ang dugo. Alam ko rin, direct pressure lang yun sa open wound. Diinan mo ng matindi, bigyan mo ng pressure, takpan mo yung butas para di tumagos sa maraming dugo. And then meron siyang kasama. I don't know, hindi naman injured yung kasama, hindi naman sugatan. So, tawag po kayo ng emergency, ng ambulance. Tawag po kayo ng ambulance, tapos, para matulungan tong kasama nyo. Bakit yung kasama hindi sugatan? Yung tao, sugatan, may malaking sugat sa paa. Nag-aaral ako ng nursing, alam ko eh. Ang tumatagos yung dugo, malaking sugat. Eh di direct pressure, takpan yung butas ng sugat. Lagyan mo ng pressure ng diin para di tumago sa maraming dugo. Sabi ko dun sa kasama, tawag po kayo ng emergency. Sa kabilang kalsada, meron nakaganon sa telepono. Sabi ko, Mari, tumatawag siya ng emergency ambulance. Eto na. So I stayed. Nandun ako. Okay. Ang ginawa ko, nag-traffic na lang ako. Na wag silang, yung mabibilis na sasakyan, hindi magkaroon ng bulaga. Yung bulaga ba, ang tuloy ng sasakyan, hindi nila alam, may nangyari na palang na aksidente sa harap. Pag traffic ko, malayo pa lang yung mga sasakyang mabibilis. Kaya sabihin ko, nagsasenyas na ako, magdahan-dahan, and stop, something like, there's a problem. Ganun nangyari. Bakit? Papunta ako noon sa Life in the Spirit seminar. Ngayon, kung hindi ko yung tinulungan, so what am I? Excuse ko ba yun? Na-excuse ko ba sarili ko dun? Papunta ako ng simbahan. May Life in the Spirit seminar ako. Pakialam ko ba dyan? What is my concern to that? So, timbangin natin. Babalik tayo sa reason. Yes, magsisimba tayo. Yes, magdadasal tayo. May araw tayo ng pagsisimba, pananalangin at pagsamba sa Diyos. Pero kung may nangangailangan kapwa, tulungan mo. Ganyan din ang nangyari doon sa the parable of the Good Samaritan. Magkaaway sila Hudyo at Samaritano. Yung mga pari na maglilingkod sa simbahan,
Yung mga scribes, the teachers of the law, nilagpasan nila yung tao na nangangailangan for the excuse. Pupunta sila ng templo para sa isang pagsamba, para sa isang pagsamba, para sa isang pananalangin. Nadaanan nila ang isang taong nangangailangan. Nilagpasan nila ng daan sa katwiran na sila'y madudumihan. Di ba? Oh, so you see, sinabi ko yan, hindi for you to say, mabait ako. Okay, hindi ako mabait. Marami akong pagkakamali sa buhay. Marami akong dilim sa buhay. Lalo na nung panahon ng college ako. Talbahay talaga ako. But the one true master, God, the all-powerful God, the almighty God, the merciful God, the good God, full of forgiveness, compassion, and mercy. I know, I know. Ikinumpisal ko na yan. Kaya anumang akusasyon sa aking madilim na nakaraan, wala na yung timbang, wala na yung bearing, wala na yung bigat, wala na yung bigat, wala na yung bigat. Napatawad na ako anuman ang dilim ng aking nakaraan. And that is my personal conviction. And you know that. And you know that. Nakaharap tayo sa altar. Yan sa background ko. You know that, Lord. Alam ko po iyon. Ang iyong buti, ang iyong pagmamahal, ang iyong patawad. Sa mga naikumpisal ko po sa iyo, sa mga naihingi ko po sa iyo ng tawad. Alam ko, Panginoon, na sa iyong kabutihan, sa iyong awa, pinatawad mo na ako sa marami kong madilim na nakaraan, sa marami kong kasalanan. So tayo, tapusin natin sa ganito. Huwag tayong always accusing one another. Magsisisihan na lang ba tayo? Magsisisihan ng nakaraan. Magsusumbat. Oops. Okay. Milaw yung flashlight. Aksidenteng napindot. Coincidence. Okay. Magsusumbatan na lang ba tayo na magsusumbatan ng madilim nating nakaraan? Magsisisihan ng magsisisihan. Ililitan niya natin ang kasalanan, ang mga kasalanan natin sa isa't isa. Ililitan niya ko sa iyo yung mga kasalanan. Ililitan niya mo sa akin ang aking mga kasalanan. Ililitan niya ko sa iyo mga kasalanan mo. Ililitan niya mo sa akin ang mga kasalanan mo. Kasalanan ko. So, ano mangyayari sa atin? Para tayo nagiging instrumento ni Satanas. Accuser siya eh. Yan ang kanyang another title, the accuser. At isa pa, ama ng kasinungalingan. Wala, salbahin ka talaga, masama ka, di ka patatawarin ng Diyos. Ito mga kasalanan mo, ganito ka kasalbay, ganito ka kasama. Accusations. What about God? Another title, the Holy Spirit is the advocate, tagapagtanggol, tagapagtanggol. Parang nag-aabogado sa iyo. Biruin mo, abogado mo, Diyos. Paano ka ba naman matatalo? Kung abogado mo, Diyos. God is He who advocates for you. Okay? So, tigilan na natin yan talaga. Tigilan na natin yan. Ang maduming nakaraan, ang masamang nakaraan, no matter how dark that is, yan ay nakaraan. Nangyari na yan. Ano pang maitutulong yan? Nababalik-balikan natin yan. Pahihirapan ba natin ang ating sarili para sa bagay na yan? To be always feel guilty of those things. No, no, that should not be. Harapin natin ang ngayon at ang bukas. Ang pangako ng bukas.
and doing what we can do today. What we can do today with the hope of God's promises for tomorrow. Kung gagawin natin ng mabuti ang today ng ating buhay, ng ating mga desisyon gagawin, the promise of tomorrow is God will take care of us. God will take care of us. Simple. God will take care of us tomorrow and today. Just we do our best today, and God will always take care of us today and will take care of us for tomorrow. Pag natapos ang lahat, God will welcome us. God will welcome us. Well done, my good and faithful servant. Pag narinig na natin yan, kapag all is done, then mission accomplished. Mission accomplished. Mission accomplished, Lord. Well done, my good and faithful servant. Come, come and join me with my rejoicing, because I am rejoicing because nagawa mo ang tungkulin ipinagawa ko sa iyo when all is done. Yun sana ang ating marinig. Well done, my good and faithful servant. Well done. So again, tayong lahat, again, marami sa atin, maraming pagkakamali, bad decisions, and everything. Mga madilim na nakaraan, mga regrets, at pinagsisisihan. Meron din tayong magagawa, pagbabayad, puri, kahit papaano na sa ating mga kakamali sa nakaraan, makabawi man lang tayo sa ating pagbabayad, puri. Ano bang magagawa natin kahit papaano sa ating mga kasalanan, kamali. Sa ating mga kasalanan sa nakaraan, kahit papaano, meron tayong isang pagbabayad, puri. Sama-sama yan. Repentance and reparation. Repentance, reparation, penance. Repentance, reparation, penance. Paulit-ulit. Reparation, penance, repentance. Sama-sama. At isa nga dyan, pagbabayad, puri. Kung gaano kalaki ang kasalanang pinatawad, siya ding laki ng ating magiging pag-ibig. Nangyari yan dun sa gospel sa nakaraan. Sino sa kanila ang higit na magmamahal? Ang pinatawad sa 50 kasalanan o ang pinatawad sa 100 kasalanan? Tingin ko po, yung pinatawad ng mas malaki, may maraming kasalanan. You're right. You're right about it. Tama ka. Tama ka. You're right about it. Kaya kung minsan maisip natin, bakit naman, Panginoon, pinabayaan mo kung mangyari na magawa ako, marami kong kasalanan. Kasi, baka naman, para ikaw, pagdating doon, in a later life, maisip-isip mo, dahil din sa mga nagawa mong kasalanan, maisip-isip mo, pinatawad ko pa rin. Look, dami mong kasalanan. Ang dami mong sama sa buhay, dami mong kasalbahian, dami mong madilim na nakaraan, at narito ang Panginoon, pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan, gaano man kalaki. Ano? So what? Because of it, mas lalo natin siyang mamahalin, mas lalo natin mapagpapahalagan, mas lalo natin siyang
iibigin. Because nakita natin na kahit gano'n man kalaki ang ating kasalanan, nandyan pa rin siya at pinatawad tayo. Tapos ang usapan. Tapos ang usapan. So again, pagbabayad puri. Isipin natin yung mabuti. Ano ba ang ating magagawa bilang pagbabayad puri? Ang mabuting gawa, maring tawagin natin pagbabayad puri. May ibang paniniwala na ang paggawa ng mabuti ay parang basura lang. But really, that is not a basura. Paano natin ipahayag ang ating pananampalataya kung di tayo gagawa ng mga bagay na mabuti? Huwag mong sabihin na ang gawang mabuti, basura lang, is a trash. Yes, the Lord and only the Lord can save us. Sa ating mga kasalanan, dugo niya lang ang makapagbabayad. And so what? And so what? Di naman niya sinabi na because sa aking dugo, totally bayad na mga kasalanan mo. God still requires us to do something out of our faith. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya at ipakikita ko naman sa iyo ang aking gawa na nakalakip sa aking pananampalataya. Malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. Ano ang pananampalatayang walang gawa? Malaking tanong yan. Anong pananampalataya na walang kalakip na gawa? Malaking tanong yan. Kaya kung sasabihin mo, sapat na ang pananampalataya, manampalataya ka na si Jesus, binayaran ng dugo ang iyong mga kasalanan, wala ka nang gagawing mabuti, wala ka nang gagawing mabuti. Paano ka nga? Paano mo nga isasabuhay ang iyong pananampalataya kung di ka gagawa ng mabuti? Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya at ipakikita ko naman sa iyo ang aking gawa. So, yung sabihin mo ng mabuting gawa, basura, malaking tanong yan. Katulad ng basahan, madumi ang basahan, pinupunas ang basahan, pamunas para linisin ang maduduming lugar. At pagkatapos madumihan ng basahan, madumi pa rin siya, ibabasura mo na. Basahan ay basahan, madumi yan, at ibinasura mo na. Pero yung basahan na yan, kahit madumi, nakalinis yan, kahit paano. Reason, katwiran. Ewan ko kung maniniwala kayo. But that is what my reason told me. My faith told me. My reason told me. Ang mabuting gawa, huwag mong sabihing basura lang yan. Dahil ang mga mabuting gawa, lalo na nakakonect, nakaugpong sa pananampalataya. Huwag mong sabihin basura yan. Ginagawa mo yung mabuting bagay na yan para sa Diyos. Tapos sasabihin, basura. Hello? Ganun ba yun? Sorry. Nagsusungit na naman ako. Okay. Hindi na natin nagawa ang plano. Dapat dalawang ebanghelyo. Hindi natin nagawa kasi masyadong umaba. So, tapusin na natin. Ganun talaga. May plano pero hindi nangyayari. Isipin pa rin natin. Kalooban pa rin yun ng Diyos. Pinlano natin ang pag-usapan natin dalawang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ngayon at ebanghelyo bukas. Hindi na natin nagawang pag-usapan ang ebanghelyo para bukas. Ay ebanghelyo lang ngayon na pag-usapan natin. Pero sa unang sabi ko, dalawang ebanghelyo pag-uusapan. Ngayon talaga, yung mga pinaplano tayo hindi nangyayari. Pero isipin pa rin natin, kalooban pa rin iyon ng Diyos. Kalooban pa rin yun ng Diyos. Ano man ang mangyari sa atin, magkamali man tayo tumama, kalooban pa rin yun ng Diyos. May dahilan, may reason, may purpose. May dahilan, may reason, may purpose. May mga plano tayong ginagawa bago natin gawin. Pero kung minsan hindi nangyayari according to the plan,
At isipin natin na pag ganun nangyari, kalooban pa rin yon ng Diyos. Nagkamali ka, o sige, nagkamali ka, isipin mo, kalooban pa rin yon ng Diyos. May reason and purpose for that. May dahilan pa rin. Always think that. Lagi niyo pong isipin yan. May mga bagay tayong pinaplano, iniisip gawin, pero hindi nangyayari kung minsan naiiba sa plano. Pero isipin natin, kalooban pa rin yun ng Diyos. Umahaba ng umahaba. Nagsusungit na naman ako nagsusungit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Sir Aaron po ito. Hanggang sa muli. Patuloy po tayo magpanalanginan sa isa't isa. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was the beginning is now and never shall be world without end. Amen. Ganang gabi po sa inyong lahat. Paalam hanggang sa muli.